Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Ang proseso ng pagpapakita ng kakayahan ni Dao Labindalawang ay napakasimple, at madali para sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos itong makita ni Liu Fang, nabigla siya at hindi naka-recover ng mahabang panahon. Maging si Mo Yang mismo ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong si Mo Yang, Dao Labindalawa, magic ba iyon? Ang isang panig ni Liu Fang ay tumango, siya rin ang nag-iisip. Ngunit ang salitang, magic, ay nangangahulugan na sa tingin nila ito ay peke. Pagkatapos ng lahat, ang magic ay isang pagtatakip lamang, ngunit ang kakayahan ng Dao Labindalawang ay hindi pekeng lahat. Kung hindi ka naniniwala, hindi ko mapigilan, ngunit ang pinakamahusay na paraan upang mapatunayan ito ay pumunta sa Hillside Villa. Mararamdaman mo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na paglilinang. Sinabi ng Dao Labindalawa kay Mo Yang. Napalunok ng laway si Mo Yang, lumingon kay Liu Fang, at nagsabi, asawa, naniniwala ka na ba ngayon? Tila gusot na gusot si Liu Fang. Pagkatapos ng lahat, binigyan niya ng pansin ang agham sa kanyang buhay. Paano siya maniniwala sa ganitong bagay ngayon? Ngunit kahit na hindi siya naniniwala sa katotohanan, wala siyang paraan upang patunayan na ito ay hindi totoo. Hindi ko alam, sabi ni Liu Fang. Mo Yang, kung ayaw mong maniwala sa Aaron salita, sino pa sa mundo ang mapagkakatiwalaan? Sabi ni Dao Labindalawa. Hindi kailanman nagdududa si Mo Yang sa Aaron, ngunit may mga bagay na talagang mahirap para sa kanya na tanggapin sa maikling panahon, at kailangan niyang humanap ng paraan para mapaniwalaan ito ni Liu Fang. Go and do your business. Dahan-dahan kaming mag-asawa, sabi ni Mo Yang. Matapos tumango si Dao Labindalawa, iniwan niya ang pamilya Mo Yang. Kung anong uri ng desisyon ang magkakaroon ng mag-asawa sa huli ay hindi ang maaaring maimpluwensyahan ng Dao Labindalawa. Pagkaalis ng Dao Labindalawa, sinimulang hikayatin ni Mo Yang si Liu Fang. Kahit na hindi siya naniniwala, maaari siyang pumunta sa villa sa gilid ng burol saglit upang subukan. Bukod dito, kung ang lahat ng ito ay mali, maaari niyang gamitin ang oras na ito upang ilantad ang mga panlilinlang ng Dao Labindalawa. Matapos ang isang panahon ng maingat, sa wakas ay sumang-ayon si Liu Fang kay Mo Yang. Sa kabilang banda, pagkatapos ng gabi, direktang binuhat ni Aaron si Ivory sa kanyang likod. Pinutol nila ang kalangitan sa gabi at nagmamadaling pumunta sa direksyon ng Apocalypse. Si Ivory ay palaging may pag-aalinlangan tungkol sa kakayahan ni Aaron na lumipad, ngunit ngayon, kapag naramdaman niya talaga na siya ay lumilipad sa kalangitan, alam niya kung gaano katanga ang kanyang pagdududa, at hindi niya dapat pagdudahan ang Aaron, dahil ang Aaron ay hindi kailanman mandaya kanya. Noong una, medyo kinakabahan pa si Ivory, ngunit nang masanay na siya, hinayaan niyang lumipad ang buong katawan niya. Hindi na niya kailangan pang hawakan ng mahigpit ang Han 3,000, ibuka ang kanyang mga braso, at humilik. Sa ganitong paraan, naglalakbay sila sa gabi, naglalakbay sa araw, at huminto ng halos 1 linggo bago sila dumating sa Apocalypse. Dahil sikat si Aaron sa Apocalypse sa pagpapaluhod niya kay Ching Feng, walang nakakaalam. Kaya noong pumasok siya sa Apocalypse, hindi lumabas ang mga sekretong tao para pigilan siya, sa halip, agad nilang ipinadala ang balita pabalik sa teritoryo ng Chanzi. Nang marinig ni Ching Feng ang mga salita ni Aaron, nag-iba ang kanyang mukha. Dahil ang Aaron ay nagdala sa kanya ng labis na kapangyarihan upang sugpuin, wala siyang pagnanais na lumaban. Sa makatuwid, sa kanyang puso,
nabuo niya ang isang hindi maalis na takot sa Aaron. Bakit siya narito muli? Si He Qingfeng, na nakatanggap ng balita, ay walang magawa. Ilang araw na ang nakalipas, tinuruan siya ni Fei Lingsheng ng leksyon. Ngayon ay dumating na muli ang Aaron. Hindi maiwasan ni He Qingfeng na magtaka kung kailan napakaraming eksperto sa sekular na mundong ito, at isa-isa. Lord, magkikita ba kami? Iniisip ito ni He Qingfeng. Bagamat walang posisyon sa Apocalypse ang Aaron, at bilang pinuno ng 3 bulwagan, hindi niya kailangang makipagkita sa sinuman. Pagkatapos ng lahat, si Aaron ay isang malakas na tao na nagpapaluhod sa kanya. Dapat may respeto siya. Sige po, napabuntong hininga si Qingfeng. Siya ay naging pinuno ng 3 bulwagan sa loob ng maraming taon. Kailanman ay hindi siya naging mapang-api, ngunit hindi niya mababago ang sitwasyong ito. Bago pa umabot sa Xuanzi level ang Aaron at Ivory, siya na si Qingfeng ay lumitaw. Walang labanan sa isang malaking hukbo, at mayroon lamang isang alagad sa paligid. Ang hitsura ng tulad ng isang mababang ki ay nagpapakita na siya Qingfeng ay hindi maglakas loob na mag-set up ng isang plano sa harap ng Aaron. Siya Qingfeng, pupunta ka ba upang makipagkita sa akin? Tingnan siya Qingfeng lumitaw. Aaron bahagyang nagulat ilang nagtanong, sa kanyang opinyon, siya Qingfeng ay dapat na sa kanyang sariling lugar tahimik na itago, kung paano maglakas loob na lumabas upang makita siya. Kapag dumating sa Apocalypse ang isang malakas na tao tulad mo, tatanggapin ko siya ng personal. Sabi ni He Qingfeng, ayokong makita kang nakangiti sa akin. Aaron, mabilis na nakipagkamay si He Qingfeng at sinabing, how dare I think like this? It's the honor of the Apocalypse that you can come to the Apocalypse. How can I don't want to see you? Huwag kang masyadong ipokrito sa harap ko. Nakita mo na ba yung babaeng dumating ilang araw na ang nakakaraan? Tanong ni Aaron. Tinuruan ng leksyon si He Qingfeng. Nasa forbidden area siya. Sinabi ni He Qingfeng, sige, wala kang kinalaman. Hakbang pabalik, sabi ni Aaron. Ang dignidad ng Panginoon ng 3 bulwagan ay tila niyuyurakan sa lupa ng Aaron sa sandaling ito, ngunit siya Qingfeng ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang aksidente, dahil sa harap ng isang malakas na tao, kahit na siya ay may isang aksidente, matitiis lang niya ito sa kanyang puso kung hindi ito ang kalaban ni Aaron. Anong lakas ng loob niyang si Qingfeng ay magsabi ng kahit ano, oo, kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling tawagan ako He Qingfeng sabi ni Aaron hinayla si Ivory para lampasan si Qingfeng pagkatapos maglakad ng malayo. Tinanong ni Ivory si Aaron sa mahinang boses, Aaron, sino iyon kanina? Mukhang napakalakas niya. Ang Apocalypse ay nahahati sa 4 na gate at 3 bulwagan. Ang 4 na gate ay kinokontrol ni Hilaw, na siyang Panginoon ng 3 bulwagan, siya Qingfeng, paliwanag ni Aaron. Bagamat hindi maisip ni Ivory kung anong uri ng posisyon ang pinuno ng 3 bulwagan, tiyak na siya ay isang napakataas na ranggo, at ang gayong tao ay magiging magalang sa Aaron, ang Panginoon ng 3 bulwagan, ngunit ako isipin mo na parang natatakot siya sa'yo. Mas mataas ba ang posisyon mo sa kanya? Si Ivory ay nag-aalinlangan sa isang paraan, status. Wala akong posisyon sa Apocalypse, isang walang tao, sabi ni Aaron. Si Ivory ay nakapout ng kanyang mga labi ng hindi nasisiyahan. Halatang hindi siya naniniwala sa sinabi ni Aaron at nagrereklamo na hindi sinabi ni Aaron sa kanya ang totoo ang sinabi ko. Takot siya sa akin kasi nabugbog niya ako, at alam niyang hindi niya ako kayang talunin, kaya natatakot siya. Sabi ni Aaron, nag-aatubili na tinanggap ni Ivory ang paliwanag na ito, ngunit iniisip pa rin niya na ang Aaron ay dapat magkaroon ng isang tiyak na posisyon sa Apocalypse, dahil ang pagganap ni Qingfeng ay hindi lamang kasing simple ng takot, kundi pati na rin ang ilang paggalang. Dumating sila sa lugar na ipinagbabawal ng Apocalypse nang walang anumang mga hadlang. Ramdam ni Aaron ang hininga ng nangungunang 10. Gayunpaman, dati silang nasa kuweba, ngunit ngayon ay binabantayan nila ang sitwasyon sa labas ng kuweba. Ito ay marahil dahil sa pagdating ni Fei Lingsheng, kaya hindi sila nang ahas na pumasok sa kuweba. Nasaan ito? Habang nakatingin sa madilim na kuweba, takot na tanong ni Ivory. Hindi ko sasabihin sa'yo, hayaan mong hulaan mo. 3,000 nagbebenta pa sinabi. Si Ivory ay nagpakita ng pananakot na ekspresyon at sinabi kay Aaron, kung maglakas loob kang sadyang takutin ako, mamamatay ka.
Ang ganitong uri ng mga salita, din Ivory maglakas loob sa Aaron sinabi, kung ang ibang mga tao, Aaron ay maaaring masahin tulad ng ants. Don't worry, paano ko ba sinasadyang takutin ka? Sabi ni Aaron. Si Ivory ay nakahinga ng maluwag at sumunod sa Aaron sa kuweba. Gayunpaman, sa proseso, hinawakan niya ang braso ni Aaron sa kanyang dalawang kamay. Ang ganitong uri ng aksyon, walang alinlangang hayaan ang Aaron at ang dibdib ni Ivory na magkaroon ng malapit na pagdikit, kahit na si Xiaohei ay nagpapakita lamang ng matalim na anggulo, ngunit para sa Aaron, ito rin ay isang kapana-panabik na bagay. Ang ibang mga babae, gaano man kapurihan ang kanilang figure, hindi ito matingnan ng Aaron, ngunit sa harap ni Ivory, hindi maaaring maging kalmado ng tubig ang Aaron. Pagdating niya sa kuweba, tulala si Furlong Sheng nakaupo sa tabi ng time tunnel. Simula ng panaginip na iyon, medyo hindi na mapakali si Furlong Sheng, dahil alam niyang totoo ang lahat ng nangyari sa totoong panaginip na iyon. Totoo na ang malakas na tao sa mundo ng Xuanyuan ay humiling sa kanya na patayin si Ivory. Ngunit hindi alam ni Furlong Sheng kung gagawin niya ito o hindi, dahil kapag napatay niya si Ivory, darating ang nakakabaliw na paghihiganti ng Aaron. Kahit na tumakas si Furlong Sheng sa mundo ng Xuanyuan, ang Aaron ay susundan siya hanggang sa dulo. Kung ang malakas na tao sa mundo ng Xuanyuan ay handang protektahan siya, marahil ay makakatakas si Furlong Sheng mula sa kamatayan, ngunit hindi pa talaga siya nakikita ni Furlong Sheng, paano niya ito paniniwalaan? Ano bang problema mo? Nakita ng Aaron na hindi napansin ni Furlong Sheng na may naglalakad papunta sa kuweba. Hindi niya maiwasang magtaka kung paano ito hindi nababantayan sa kanyang kakayahan. Matapos marinig ang mga salita ni Aaron, nakabawi si Furlong Sheng mula sa kanyang pagmumuni-muni. Nang makita niya ang Aaron, halatang puno ng bakas ng pagkakasala ang kanyang mga mata. Si Ivory, na nakatayo sa tabi ng Aaron, ay agad na nagbago sa mga mata ni Furlong Sheng. Patayin si Ivory. Ngayon ay nasa harapan niya si Ivory. Bakit ka nandito? Pagkatapos ng isang saglit na pagbabago, bumalik sa normal si Furlong Sheng. Bagamat malinaw na nakuha ni Han Sanchen ang pagbabago ni Furlong Sheng, hindi siya nag-aral ng malalim, ngunit nagpanggap na walang nangyari. Naparito ako upang makita ang mga pagbabago ng time-space tunnel. Kung tutuusin, hindi ko pa ito nakikita ng aking mga mata. Medyo insecure pa rin ako. Sa mga salitang ito, hinawakan ni Aaron si Ivory sa kamay at lumapit sa space-time tunnel. Habang nakita ni Aaron ang time tunnel sa unang pagkakataon, hindi mailalarawan sa mga salita ang gulat na ekspresyon ni Ivory. Ang kanyang dilat na mga mata at halos ma-dislocate na baba ay nagpapahayag ng pagkabigla ni Ivory. Gayunpaman, makatwirang magkaroon ng ganoong reaksyon ang mga ordinaryong tao kapag nakakita sila ng ganitong eksena sa unang pagkakataon. Ito ba ang time tunnel? Tinanong ni Ivory si Aaron. Well, sa kabilang bahagi ng time-space tunnel ay isa pang mundo, Xuanyuan World. Paliwanag ni Han. Napalunok ng laway ang uhaw na si Ivory. Bagamat alam niyang may ibang mundo sa mahabang panahon, ang nakita niya sa sarili niyang mga mata ay lubos na iba sa narinig niya, at ang pagkabigla ay hindi mapapantayan. Huminga ng malalim si Ivory. Kung titingnan ang kanyang hitsura, kailangan pa niya ng panahon para matuno ito. Anong nangyayari lately? Tanong ni Aaron kay Furlong Sheng. Natural, umiling-iling siya at sinabing, wala nang nangyayari, at wala nang nagpapakita. Oo nga pala, nahanap mo na ba siya? Ang tinatawag na siya ay ang malakas na tao na dumating sa mundo mula sa mundo ng Xuanyuan. Bagamat hindi ito nakita ni Han Sanchen, kinumpirma niya ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Walang natagpuan, ngunit alam ko kung sino ito. Sabi ni Aaron. Sino ta? Hindi na siya makapaghintay na makita kung sino ang napunta sa lupa. Yi Qingshan. Sabi ni Aaron. Yi Qingshan. Hindi makapaniwala si Furlong Sheng na sinabi niya na si Yi Qingshan, na isa ring malakas na tao sa mundo, ay naparito sa lupa. Oo, at hindi siya umalis sa tag-araw. Patuloy ni Han. Tuldok. Nanlaki ang mga mata ni Aaron sa buong tag-araw, kung si Yi Qingshan ay nasa tag-araw, madarama niya ang banal na pakiramdam ni Aaron. Ngunit, biglang lumitaw sa isip ni Furlong Sheng beat faster. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.